I'm not telling you not to be generous. I'm telling you, you are not generous enough. The manner of giving in the Old Covenant is not good enough. In Jesus' time, we are taught to give all. Not just a percentage of our lives, but all. Medyo sensitive yung topic na pag-uusapan natin. Ang dami kasi po nagre-request nito. Wala naman talaga akong planong pag-usapan to, pero napakarami nagre-request. Ang dami kong, sa inbox ko po ay napakarami nagtatanong. Say something please. Sabi nila mag-comment ka naman po kasi nalilito daw sila paano daw to gagawin. Etong part 1, I decided na pagkasunduan kong mag-isa to discuss this, okay? Part 1 na parang nagkukwentuhan lang tayo. Okay? Okay? So, kung meron akong notes ngayon, very, very minimal kasi I'll try to discuss this best as I can straight from the, from memory. Okay? Straight from memory po itong i-share ko sa inyo. Okay? Straight from memory, right off the bat, as if nagkakape tayo tapos nagkwentuhan tayo. Okay ba yung setup na yon? Okay? Para hindi argumentation. Okay? Nakuha niyo po. So, ngayon, didiscuss ko to sa inyo as if we are just talking across the, over coffee. Bukas, i-discuss natin yung tithes. Sa isang bukas, i-discuss natin yung free will giving. Tapos, magko-conclude tayo. Okay, so, ito na. Okay, pag-usapan natin, ha? So, ito ang pinakamadalas kong marinig na contestation dito. O na may i-share ako sa inyo, ha? I-share ko sa inyo kwentuhan namin, ha? Hindi to turning point. Hindi niya ako na-convince sa kahit ano. Okay? So, pero lagi kami nagkukwentuhan. Okay? So, ang sarap kakwentuhan nito. Kami si Attorney Chico, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, ako. Iba-iba ng vantage point yan. Okay? So, at as in iba-iba, diametrically opposed, no? Minsan nagkakapare-pares kami inisip, pero madalas nagbabanggaan yung mga inisip namin. Pero masaya kaming nagkukwentuhan kasi posible po yun. Isipin nyo kung sa mga hindi nga church leaders, posible yun. Di dapat mas lalo sa mga leaders na posible magkabangga-banggaan yung sinasabi pero hindi nagbabanggaan yung tao. Dapat pwede yun. Okay? Dapat walang pikunan. Okay? Ito na ha. Sabi niya sa akin, Pastor, nagtatights ka? Nagtuturo kayo ng tithing? Sabi ko, I belong to a community church po at tinuturo po yung tithing. Tapos, ako po, nagtatithe po ako out of free will giving. Okay, pero hindi ko po ini-impose yung tithes sa teaching ko as in compliance of the Mosaic law. Kasi hindi po that's how I understand it, so from my many years as a Christian, that's how I understand it. So it's out of place if you try to impose it on your members as a part of the Mosaic law. So it doesn't go well with the writings of Paul. Tapos ayun, tsaka hindi mo masusunod Okay, if you insist on tithing based on the Mosaic law, hindi mo siya kayang sundin. Imposible po siyang masunod. Sabi niya, bakit? Sabi ko, wala ng Levites tsaka wala ng temple. Merong Levites na yung mga lahi ng Levites pero wala na silang temple na doon sila nagsiserve. Ang quick Google search would show you na may mga roughly 300,000 people pa na under the tribe of Levite na trace pa nila. Okay? Pero wala na yung Levitical priesthood. Okay, in fact, matagal nang walang high priest sa Israel. Basta parang after the destruction of the temple, wala nang sumunod na high priest kasi kailangan mo ng temple para magkaroon ng high priest. Okay? Nakuha niyo po? Ngayon, titinan niyo tong maigi, sundan niyo to, magkwentuhan tayo, sundan niyo to, Okay? Si Jesus kita sa book of Hebrew, okay? Hebrew, obviously, Hebrew written for the Hebrews. Okay? So, it's written for us as well, pero it's primarily written for the Hebrews. Kaya yung details niyan talaga, pag Gentile Christian ka bago ka binasa mo yung book of Hebrews, wala ka maintindihan kung hindi ka familiar dun sa Tanakh, sa Torah, tsaka sa Tanakh. Okay? Ibig sabihin ng Tanakh, yung the scriptures, the law,
Okay, the Tanakh has the Torah, the Ketuvim, and the Nevi'im, the law, the prophets, and the writings. If you are not familiar with it and you are a new Christian, hindi mo maiintindihan yung dinidiscuss ng Hebrews because it was primarily written for the Hebrews. Kaya it's a toss, di ba sabi ng mga scholars, it's a toss between Paul and Luke. But I'm leaning towards Paul because Paul is a Pharisee. Okay? He has Pharisaic background, no? As compared to Luke. So mas magaling si Paul pagdating sa Mosaic law, pagdating sa Torah, mas magaling si Paul. Now, okay, tingnan niyo po ito maigi ha. Okay. So, sabi ko wala na po kasing Levites ang the way I understand tithing to be in the Old Testament is for the benefit of the Levites. Kaya nung hinati-hati po yung mga portions ng land, okay? Walang share yung Levites. Okay? Ulitin ko ha. Walang share yung Levites. Wala silang lupa, hindi sila magsasaka. Bakit? Mga full-timers sila. Okay? Mga full-timers sila. Tas wala rin po silang secular government. Okay? The government at that time was the temple. And tithing was their taxation system. Okay? Okay? These are things that you need to remember. Okay? Tithing was their system of taxation. And mind you, no, eto baka ngayon nyo lang ito maririnig, tithing is a very pro-poor taxing system. Why? Si Martin Luther nagsabi nito. Close kami nun. Sabi ni Martin Luther, sabi niya, tithing is pro-poor. Why? Kasi ganito yan, di ba 10% ibig sabihin ng tithe, 10th, okay? So 10%. Halimbawa, 10 ang sabihin ba, mayaman ka, 100 ang baka mo. Ilang baka ibibigay mo? Ilan? 10. Okay. Kung 10 baka ang meron ka, ilang baka ibibigay mo? 10th. 1. Okay. Kung meron kang 8 baka, ano ibibigay mo? Ano ibibigay mo kung 8? Paano mo kukunin yung 10th dun sa 8? Paano kung 2 lang ang baka mo? Paano kung 1? Ano ibibigay mo? Gatas ang ibibigay mo. Yung produce ng baka ang ibibigay mo. Okay? So, ang tindi pa nito, pag binasa niyo yung Book of Deuteronomy, sobrang bait ni Lord, grabe, sobrang considerate. Ang sabi niya, yung sin offering, pag binasa niyo, ito kwentuhan lang ha, okay, sabi ni Lord, ganito ha, sin offering, ganito, halimbawa, nagkasala siya, itong i-offer niya, toro, okay? Dadala siya ng toro, okay? Tapos, in full details kung paano kakatayin, paano iwiwisik-wisik yung dugo, anong gagawin, paano may mga wave offering pa, kung ano-ano pa. Tapos, sabi ni Lord, pag hindi kaya yung pag hindi kaya yung toro, no? Kambing ang dadalhin. Kambing o kaya tupa ang dadalhin. Pag hindi afford yung kambing o yung tupa, ibon ang dadalhin. Bato-bato. That shows you the social status of Jesus' family at that time. Kasi nung dinala si Jesus sa temple, hindi tupa ang dala, hindi rin toro ang dala, bato-bato. Ibig sabihin ng bato-bato, yung lovebirds, yung doves na ginagamit sa wedding, yung doves na maliliit, hindi yung doves na pang racing. Okay, bato-bato ang dinala. Ibig sabihin, peasant family po si Jesus. Okay? Peasant family, ordinary family, carpenter ang tatay. Okay? So, peasant family. Kasi kung mayaman sila, dapat ang dala nila sa temple toro. O kaya, tupa, at least, kung middle class. Hindi ibon ang dala eh. Ngayon, pag mas mahirap ka pa, hindi lang peasant, talagang in poverty, ang papadala lang sa'yo ni Lord, epa of grain. Ano yan? Unit yan eh. Parang ilang guhit ng trigo. So, halimbawa, kalahating kilong trigo. Yun yung i-offer mo instead na animal lang i-offer mo. Isipin mo, si Lord yung tapos pag hindi to kaya, ito na lang. Pag hindi kaya, pag mahirap yung family, ito na lang i-offer. Tapos pag mahirap talaga, ito na lang i-offer. Grabe, sobrang bait. Sobrang bait ni Lord. Yun yung sa ano yan, nasa Mosaic law yan, nasa Deuteronomy. Okay? Tapos, ito kahit mag-research kayo ngayon, tinan ninyo. Okay, so ano to wala tong
hindi ako dito para makipag-argue. I'm sharing kasi may mga nagtatanong anong stand ko. Ito ang personal stand ko. Okay, i-share ko lang sa inyo. Now, it's up to you. You spit the bones, chew the meat. Bala kayo. Huwag niyong aawain yung mga pastors niyo. Hindi ito ang purpose nun. Okay? So, ngayon, tsaka yung mga pastors niyo, karamihan dyan mga friends ko rin and I look up to them. Okay? So, ngayon, meron lang ako may mga beef ako sa ilang approaches pero hindi sa mga tao. Okay? Ngayon, nagkwentuhan kami. Tapos sabi niya, kasi matindi kami magkwentuhan eh. On the brink of a debate eh. Minsan tumataas na yung boses niya eh. Tapos hinihilot-hilot ko lang eh. So, tapos sabi ko, yun nga, kasi wala ng Levites. Walang Levites, walang temple. Tapos na madadalhin. Tapos sabi niya, tama. Tama, sabi niya. Ang galing mo, pastor. Sabi niya sa akin, ikaw palang yung nakausap ko na ganyan, ang weirdo mo. Sabi niya sa akin. Sabi dito. So sabi niya, wala nang Levites eh. Ito ang ito ang mga, bibigyan ko yung pag-iisipan. Okay? Okay. Malakay 3:10 is a banner verse on tithing. Okay? Ang sabi ko sa inyo, when you study the scriptures, you have to consider everything valid. Lahat ng nakasulat, valid. Okay, ulitin ko lahat ng nakasulat, valid. So ngayon, ito lang yung i-address ko. Okay? So, kasi, akala ng iba, kapag free will giver ka, ay hindi mo binibigay yung best mo kay Lord. Kasi daw, si Abel daw, nagbigay ng best kay Lord. Si Cain, hindi. So, inassume nila agad na si Abel yung tither, si Cain yung free will giver. Wala pa hong tithing nun. Yung nag-offer si Abel, hindi pa nag-i-exist yung tithing. Free will giving ho yun. Yung unahang offering na ginawa, free will giving. Okay. Yung kay Abraham po, maganda i-discuss yung kay Abraham in full details eh. Pero bigyan ko kayo I'll take a swipe on that. Okay? Nung nag-tithes po si Abraham, that was a personal covenant voluntarily made by him, not imposed by any institution. Voluntary. And he did it one time. One time. Not from the income, but from the war loot. War loot. Okay? Gumera sila. Tapos yung mga samsam sa gera. Yun. Okay? Tapos this is one thing you have to seriously consider. Walang kinuha si Abraham dun. Binigay niya yung 10% kay Melchizedek. Tapos sabi niya, bigyan na lang ng share yung mga tao niya. Tapos wala siyang kinuha kahit ano. So if we are, as in zero, wala siyang kinuha kahit ano. Okay? So kung yun ang i-apply natin, yung practice ni Abraham, that one time, tapos i-apply natin weekly o monthly, ang gagawin dapat natin, yung kinita natin, bibigyan natin yung 10%, tapos babayaran natin yung lahat ng mga tao natin. Halimbawa, may business tayo, bigyan natin sa church yung 10%, tapos bibigyan natin sa mga tao lahat ng share nila, tapos wala tayong kukunin kahit 5 sa kita. Kasi yun yung ginawa ni Abraham eh. Wala siyang kinuha eh. Kahit magkano eh. Doon sa one time na kasi saan pa niya yun ibibigay lagi? Eh wala na nga, one time lang sila nagkita ni Melchizedek. Si Jacob, ganun din. Gumawa rin siya ng commitment. Sabi niya, Lord, if you bless me, eto baliktad. Pakinggan niyo daw ha. Sabi ni Jacob, Lord, if you bless me, I'll return 10% to you. Okay, karamihan ng maririnig nating turo ngayon, the Lord would bless you if you give 10%. Baliktad. Ang sabi ni Jacob, pag blines mo po ako, bibigyan ako ng 10%. Ang sabi naman ng lalo yung mga Amerikano ngayon mga teachers, ang sabi nila, hindi, i-bless ka lang ni Lord pag nagbigay ka ng 10%. Baliktad. Ang sabi ni Jacob, Lord, i-bless mo po ako, pag blines mo ako, magbibigay ako ng 10%. Si Jacob nagsabi noon, pag blines mo ako, inuna mo na siya i-bless ni Lord. Favor nga, hindi mo nga deserve eh. Okay, so blines siya ni Lord, nagbigay siya ng 10%. Ang turo naman ngayon, hindi, magbigay ka muna ng 10% bago ka i-bless. Pag di ka nagbigay, hindi ka i-bless. Sandali, ang labo. Baliktad dun sa sinabi ni David, ni Jacob. Okay? Tapos wala rin pong proof kung o details kung pagkatas nun, ano pang ginawa ni Jacob. Kailan ulit siya nag-tithes, tsaka saan? Saan siya ulit? Saan niya dinadala yung tithes niya? Anong ginagawa niya? Tithes niya, sinusunog lang niya ba yun lahat? Eh, doon pa lang sa tupa niya, ang dami nun. So, saan niya yung ibibigay? Di ba yumaman siya ng yumaman nung nando siya kay Laban? So, kung 10% nun lagi binibigay niya kay Lord, saan napupunta? Walang temple. Saan napupunta? Anong ginagawa niya? Pwedeng pinang-charity work niya, pinapakain niya sa poor o kasi saan niya ibibigay? Wala nga pagbibigyan.
Walang pagbibigyan. Hindi na makilala ni Jacob si Melchizedek. Hindi naman sila nagkita. One time lang nagpakita si Melchizedek doon eh. Okay? Ngayon, pero very powerful to. Itong mga covenant na ginawa nila, personal voluntary covenant po ito. Covenant means agreement. Okay? Na ginawa nila between them and the Lord, and it's very powerful. I'm telling you, it's powerful. Okay? You cannot rule that out. When the Lord said in Malachi 3:10, na test me on this if I do not open the floodgates of heaven, hindi mo na yan marurule out. Sinabi ng Diyos yan, naging batas yan. Okay? Nasubukan niyo ako dito. Tingnan niyo kung di ko kayo i-bless. Tama yun. Okay? Ngayon, yung sinabi ni Lord na bring the whole tithe. You are stealing from me. Bring the whole tithe. Okay? Kaya kung yung sinabing bring the whole tithe, eto, baka ngayon nyo lang ito maririnig. Hindi lang ho kasi isang klase ang tithe sa mga Israelite. Okay? Eto, this is what puzzles me so much. Na karamihan ng mga contestations, okay, na mga kino-quote pag tinuturo tong doctrine of tithing, galing sa lagi-lagi Malachi 3:10, tapos Matthew 5:17, tapos yung sa Hebrews, yung kay Melchizedek, wala sa Deuteronomy. I have yet to hear someone quote from Deuteronomy. Why? Because the book of Deuteronomy painstakingly, in intricate details, showed how to do it. Step by step. Ulitin ko step by step, tinuturo ng Deuteronomy kung ano-anong klase yung tithes for Israel at kung paano siya gagawin at kung kailan siya ibibigay at kung saan. Okay? Malachi 3:10 tells you what tithes is capable of doing in your life. The Lord would bless you if you do it. Okay? Tapos, it tells you of the Lord's emotional investment on it towards Israel. Sabi niya sa Israel, ninanakawan niyo ako. Okay? Because you do not give your tithes anymore. Bring the whole tithes to the storehouse. Ano niyo po itsura ng storehouse? Natatandaan niyo si Joseph? Nagpagawa siya ng storehouse nung may taggutom. Imbakan yun ng pagkain. Okay? Painggan niyo po ito kasi sa totoo, wala akong pakinabang po dito para ituro ko to. Bakit? Recipient po ako kasi associate minister ako. So kung malaki ang tithe sa church at kung may percentage ang mga ministers doon, makikinabang ako doon. Yun na yung comfort zone ko. Ba't ko to sasabihin? Because this is how I see the word. Okay? So, ganito bigyan ko kayo ng isang contestation sa tithing. Okay? Na sa tingin ko, with all the good intentions, sa tingin ko medyo na okay? Ito Matthew 5:17. Dalawang version nilagay ko diyan. Ito lagi nilang binabato pag sinabi mo yung free will giving. Okay? Ito. Yung free will giving galing sa Book of Acts yan. Di ba tinakan na natin sa Acts chapter 2, grabe, nagbebenta sila ng properties, tapos binibigay sa so ganoon, tapos nagre-raise sila ng funds, tapos sino nga to? Si Barnabas ba yun? Si Barnabas yung sobrang generous, di ba? Sobrang generous niya. Pinagamit niya pa yung lote niya, binigay niya sa mga apostles, nagkaroon sila ng commune doon. Commune, ibig sabihin, nagpipitch in sila for everybody's needs. Okay? So, ganun. Tapos, hanggang sa dumating yung time na si Ananias and Sapphira gusto na mag-play ng politics sa church. Kasi may mga ganyan play sila politics sa church. Gusto nila malaki rin yung gusto, hindi nila naman binigay lahat. Gusto nila sasabihin nila binigay nila lahat para kasi sumikat yung isa, siguro sisikat din sila. Ayun, namatay. Okay? So wala po akong, hindi po ako nagtatayo ng sariling denomination, hindi po. Okay? So this is just how I see the scriptures. Okay? Okay? So tingnan niyo Ito sabi. Okay? Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. Okay? I have not come to abolish them but to fulfill them. Kaya Kuya Ruther, hindi pwedeng
wala yung tithes from the Mosaic law kasi sabi ni Jesus, I have not come to abolish them but to fulfill them. Sa NLT ang ganda. Do not misunderstand why I have come. I did not come to abolish the law of Moses. Very precise, the law of Moses, the Mosaic law, or the writings of the prophets. Okay? No, I came to accomplish their purpose. Yung pala ibig sabihin nun. To accomplish their purpose. Lahat ng law na sinulat at pinapasunod sa Israel, meron niyang purpose. Sabi ni Jesus, pumunta ako dito para i-accomplish yung purpose ng lahat ng nakasulat. And that's exactly what Jesus did. Ang kasunod nga na verse niyan, heaven and earth shall pass away, but not a single part of the scriptures of the law will pass away until its purpose has been accomplished. Kailan yun nangyari? The death and the resurrection of Jesus Christ. We have mistaken this, a lot of us have mistaken this as Jesus was saying, tinan nyo ito maigi, catch this in the spirit. I have not come to abolish them but to fulfill them, and fulfilled them he did. Jesus fulfilled the law, all of it, because in the person of Jesus and in his death and resurrection is the culmination of all the written laws and all the prophecies. Lahat nag-zero in kay Jesus, kaya nung namatay at nabuhay ulit si Jesus, Jesus fulfilled all the laws and all the prophets. Fulfill. Kaya nga nag-meeting sila dun sa Mount of Transfiguration, you remember? Moses was there, Elijah was there. Moses was representing the law, okay, the Torah. Moses represented the Torah, the Mosaic law. Elijah represented the prophets. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Okay. Ayan, maganda. Sabi sa Galatians, you are led by the Spirit, you are not under the law. Why? Ngayon, paano mo ngayon yan i-reconcile? Kasi ang gawin natin ito, ang mali po sa maraming nagbabasa ng Bible ito. May nabasa siya dito sa page 1. Tapos may nabasa siya sa page 10. Tapos parang magkasalungat ta. Kasi sabi ni Jesus, i-fulfill daw niya yung law. Sabi sa Matthew. Sabi sa Galatians, you are not under the law. Hindi. Sabi sa Galatians, you are not under the law. Di dapat wala nang bearing yung law. Hindi. Sabi ni sa Matthew, i-fulfill yung law. The heaven and earth will pass away. Hindi. Pinagsasabong natin yung dalawang verses. O yung dalawang narrative pinagsasabong natin. Not realizing that they're in total agreement. I want to say that again. They're in total agreement. Why? Listen closely. Jesus said he came here to fulfill the law, not to enforce the law. There's a colossal gap between the two. The gap between the two may seem very slight, pero no, when you really think about it, the gap is so big. From fulfilling the law in his own person, fulfilling the law, to enforcing the law. Akala natin nung sinabi ni Jesus na I came here to fulfill the law, akala natin sinasabi niya I came here to enforce the law. He did not come here to enforce the law. He came here to fulfill the law, because apart from Jesus, nobody else can fulfill it, I'm telling you. Naintindihan niyo po? So when Jesus said I came here to fulfill the law, he did exactly that. He did exactly that. He came here to fulfill the law and the prophets. Finulfill niya po yun lahat. Hindi siya nandito para i-enforce yung law. Andito siya para i-fulfill yung law. Kaya nung na-fulfill niya yung law, pwede na sabihin ni Paul na we are not under the law anymore because it has been fulfilled by the ultimate sacrifice of Christ. Lahat bayad na. Ngayon, ito lang ang beef ko dito sa approach. Okay, wala po akong beef sa doctrine ng tithing. Ang meron ako sa approach. Bakit? Okay? Kasi ganito yan. I've always believed from childhood pa to . Okay? Kasi ang tagal ko nang binabasa, sabi ko, ba't hindi ito tinuturo? Sabi ko sa childhood pastor ko, natatay-tatayan ko yung very, very close friend kami. I was afforded the privilege to question. Kasi ganun kami, nagtatanungan kami, nagbubukasan ng Bible. Sabi ko, kuya, tatay ang tawagan namin. Sabi ko, kuya, nabasa ko po sa Deuteronomy.
Sa devotion ko, nabasa ko po yung Deuteronomy. Sabi niya, what about Deuteronomy? Okay. Sabi ko, bakit po may mga details dito kung paano mag-tithes? Meron pala po dito details kung paano mag-tithes. Sabi niya, oo. Bakit hindi po natin tinuturo? Sabi kasi kung tinuturo po natin yung tithing, ba't hindi natin ito tinuturo? Nandito kung paano mag-tithes. Ito yung mga details kung paano mag-tithes. Ito, first fruits and tithes. The book of Deuteronomy dedicated one whole chapter on the instructions on how to do first fruits and how to do tithing. Okay? Bukas na nga lang to. Kasi sobrang detailed eh. Ito sabi tinan nyo ito sa verse 12. Tinan nyo sa verse 10 muna, verse 12. When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, so there's such a thing as a year of the tithe on the third year, okay? You shall give it to the Levites, the aliens, the fatherless, and the widow. Hindi to special offering, tithe to okay? So, iipunin mo daw ng 3 taon. Okay? You finish aside setting a tenth of all the produce. Okay? Tapos, every turn of 3 years, hindi pala siya ipunin 3 taon. On the third year, yung tithes mo on the third year, hindi mo lang siya solely ibibigay sa temple. I-distribute mo siya, i-divide mo siya sa mga Levites, sa mga aliens. Actually wala pang temple nito, tabernacle pa lang. Okay, sa Levites, yung workers sa church. Sa aliens, yung mga foreigners, kasi dati po pag foreigner normally mahirap yan. Okay, so hindi ka gaya ngayon, iniisip natin pag foreigner mayaman. Okay, so the fatherless, mga ulila, the widow, mga balo, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say the Lord your God, I have removed from the house the sacred portion. Ito, sasabihin mo, pagdating mo dun sa tabernacle, I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the alien, the fatherless, and the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from your commands, nor have I forgotten any of them. I have not eaten, di ko ginalaw, di ko kinain, any of the sacred portion, ganyan. Tapos pagdating dito sa bandang dulo, bukas ko na ito bubuksan kasi may spoil eh. Basta andyan kung paano. May mga scholar nga nagsasabi 3 klase. Merong tithes for the Levitical tithes, merong tithes for the poor, saka merong celebratory tithes. Yung celebration tithes, yan yung iniipon on the third year, tapos dadalhin nila dun sa celebration place, tapos yun ang gagamitin nila to celebrate. Kaya anong sinabi ni Lord sa Malakay 3:10 na dalhin niyo yung buong tithe? Meron bang hindi buong tithe? Ulitin ko dalhin nyo yung buong ikapo. Meron bang hindi buong ikapo? Pag-isipan, meron bang ikapo na hindi buo? Kaya sinabi ni Lord na dalhin nyo yung buong ikapo. Pag hindi yung buo, hindi na ikapo tawag doon. Hindi buong 10%, hindi na ikapo tawag doon. Bakit sabi ni Lord, buong ikapo? Kasi pag Hudyo ka, hindi lang isa yung ikapo. 2 o 3 klase po yung ikapo. Okay, pinagtatalunan pa ng mga scholars kung ilan yan, kung 20 o 30% yan. Saan laki? Bakit nga? Kasi yun ang system of governance nila eh. Okay, so lahat yan. Magtatabi ka ng tithes para pantulong mo sa mahirap, magtatabi ka ng tithes para sa Levites. Tapos yung mga Levites hindi pwedeng hindi sila pwedeng mag-secular work. Hindi sila pwedeng bumili ng lupa. Ulitin ko yung mga nagsiserve po, bawal sila bumili ng lupa. Kasi ang inheritance nila, sabi ni Lord, ako ang inheritance nyo, hindi kayo pwede magtayo ng property. Sipin nyo, ikumpara nyo naman yan sa translation ngayon. Kumpara nyo naman yan. Hindi na ako magdadrop ng names, pero yung mga sikat sa ibang bansa, ang lalaki ng properties nila eh. Sabi ni Lord, kaya ka nga tatanggap ng tithes kasi hindi ka pwede mag-property. Kasi ako nga yung inheritance mo. Hindi ka magtatrabaho, hindi ka property. Mga bestseller na mga libro, may mga business, may mga ang lalaki ng mansions. Tapos yung members nila, wala. Members nila, walang lupa. Tapos sila ang lalaki ng mansions. Sandali, ba't baliktad? Ang Levites, bawal bumili. If we are to obey that, ibig sabihin, kung gusto natin i-impose na itong Mosaic Law, dalhin natin hanggang ngayon, ang dami natin hindi sinusunod. Hindi na talaga natin masusunod. Hindi, mahirap. Paano mga susundin? Sabi nga na Mike Hanamor, paano mo susundin? Kanino mo bibigay? Kanino mo bibigay?
Alam nga naman ngayon, bigyan natin yung mga foreigner. Yung mga foreigner, ang daming pera. Alam nga naman, magbigay tayo. Ito tithes para sa foreigner. Magkaiba na kasi yung context eh. Okay? Naintindihan niyo po? Ngayon, why am I leaning towards free will giving? Ito sabi ni Jesus ito very popular no, na laging kinuquote. Matthew chapter 5 if I'm not mistaken. Sorry, Matthew 23 pala. Matthew 5 yung kanina, 5:17. Sabi ni Jesus woe to you teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. Okay? Diba ito? This is the only time Jesus discussed said something about the doctrine of tithing in passing lang. Okay? Hindi ito kasama doon sa Beatitudes, yung kanyang pinakamahabang sermon, dito kasama. You give a tenth of your spices, mint, dill, and cumin, but you have neglected the more important matters of the law. I-highlight nyo po yan sa Bible nyo. The more important matters of the law. Sa ibang version, the weightier matters of the law. Yung mas mabigat na bahagi ng Torah, ng law, ng kautusan. Okay? Ng instructions. Okay? Mercy, law, the law, justice, mercy, and faithfulness. Justice, mercy, and faithfulness. Katulad na nakasulat sa Micah, I have shown you, O man, what is good to love mercy, to walk, love mercy, to do justly, love mercy, and walk humbly before your God. Okay? So, tapos ito ginawang yung 10 ginawa ni Micah na 3, tapos ginawa ni Lord Jesus na 2, na love your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, tapos with all your might, tapos love your neighbor as you love yourself. Okay, kasi doon sa dalawang yun nakasabit yun lahat. Okay. Yan okay. You should have, ito yung hina-highlight. You should have practiced the latter without neglecting the former. Okay. Tama to, valid to. Ito po ang mali sa atin. Huwag mo tong ika-counter-argue kasi hindi lang umaayon sa halimbawa. Sabihin ko, free will giving ako. Ay, hindi na yan valid. Hindi, valid yan. Pero titingnan mo, sino kausap ni Jesus? Sino kausap ni Jesus dito? Gentiles ba? Hindi. Mga Pharisee ang kausap niya dito, mga teachers of the law. Teachers of the law ang kausap niya dito. Ito matindi Ito na nineglect natin But you have, sabi ni Lord, simple sa sabi ni Lord. Kayo, mga Pharisee, mga teachers of the law, ang ipokrito nyo. Napaka-faithful nyo sa pagtatites ninyo ng cumin, ng mint, ng pero kinakalimutan ninyo yung mas mabibigat na bahagi ng kautusan. Justice, mercy, faithfulness. Sana ito muna ang ginagawa nyo bago yung prioritize nyo ito, bago nyo gawin yung iba. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, kung si Jesus po, ulitin ko, kung si Jesus pa pipiliin mo, tanongin mo si Jesus ngayon, Lord, ito po lahat yung kautusan. Kasama yung tithing. Ano po sa inyo, sa tingin nyo, ano yung pinakamabibigat dyan? Bigay nyo sa akin. Hindi kukunin ni Jesus yung tithing. Kasi sa mata ni Jesus, hindi yung kasama sa weightier parts of the law. Sige, basahin nyo ulit. Sabi ni Jesus, forgetting the weightier parts of the law. And here we are now treating this doctrine as if it's the weightiest of all the laws. Yun ang beef ko dito. Bakit natin i-quote yung mga curses sa Deuteronomy para matakot yung tao? Why are we scaring the people into giving? Why? Bakit sasabihin natin na hindi, yung mga curses sa law? Hindi kasi ang sabi ni Lord, if you are careful to obey all that I have commanded you, you will be blessed. If you are not careful to obey all that I have commanded you, you will be cursed. All. Alam niyo ba kung ilan yung commandments na sinasabi ni Lord doon? 613. 613 commandments. Tithing is one of those commandments, and it's not even among the weightier parts according to Jesus himself. Isipin niyo mabuti. Sabi ni Jesus, kinakalimutan niyo yung mas mabibigat na bahagi ng kautusan.
Ito si Wei Huson, sagutin ko yan. You must return the tithe, not giving. God is the owner, not us. Etong repercussion yan, ibabalik mo yung 10%. Wala namang sinabi sa Malakay 3:10 na return the 10%. Sabi bring. Okay? Ngayon, pag binalik mo yung 10%, iisipin mo ngayon na balik mo na kay Lord yung para kay Lord. Tama? May magko-quote pa doon sa conversation ni Jesus na sabi ni Jesus, give to Caesar what is Caesar's. Give to Caesar's what is Caesar's. And give to God what is God's. Okay? Mark 12:17. Okay, nakakalimutan natin ito yung takbo ng kwentuhan. Pakinggan nyo inisip agad natin tithes yung sinasabi ni Jesus dito. Hindi ho. Hindi. When you give back 10% to God and you treat the rest as yours, you did not give God anything. I want to say that again. If you think God owns 10% of your income, you are highly mistaken. Because God does not own 10% of your income. God owns everything. God owns everything. This is when you see in the new covenant, Jesus, along with the apostles, they understood what he was trying to do. They pushed, pakinggan niyo po ito he pushed everything, okay? His interpretation of the law, he has pushed everything so much higher than it used to be. The standard of morality, dati bawal ka makiapid. Sabi ni Jesus, ngayon hindi. I'm telling you now, pag tumingin ka lang, inisip mo pa lang, nagkasala ka na ng pakikiapid sa puso. Ang taas na ng standard, grabe. Tapos, dito sa Old Testament, magbibigay ka 10%. Pero pag Hudyo ka, 10%, pero hindi Nasa 20 daw yan, nasa 30 Okay, so pag Hudyo ka ganun, tapos pag mag-aani ka pa nga, di ba, iiwanan mo wag mong aanihin lahat para yung mga mahihirap, meron pa silang makukuha. Natatandaan nyo? Di ba kay Ruth tsaka kay Boaz, hindi mo pwedeng kunin lahat, magtitira ka para sa mga mahihirap, para meron silang makuha. Tapos ngayon, ang sisipag mag-tithes, tapos ang kukuripot mag-tip. Kakain sa hindi man lang mag-iwan ng tip para sa crew, para sa waiter. Utos yun Pag kumain ka, magtitira ka para dun, pag nag-harvest ka, magtitira ka para sa mga No. Ito, repercussion yan Pakinggan nyo po bakit meron kang mga kilala na ang generous sa church, pero sama ng ugali sa labas? Meron ganun tao Kasi, in their heart of hearts, sa subconscious nila, akala nila nabigay na nila kay Lord yung portion ni Lord. Wrong. This is when the assumption is This is when this separates the Christian life This separates the new covenant from the old. Okay, the old covenant tells you na you give this 10% and you have given God what is due God's. Ang usapan sa Mark 12:17, sabi ni Jesus, Lord, magbibigay ba kami ng tax sa Rome? Sabi niya, pengin denari. Tapos, shift niya yung topic. Ginawa niyang tungkol sa muka. Natatandaan niyo? Ginawa niyang tungkol sa muka. Sabi niya, kaninong muka yung nandito? Sundan niyo to kaninong mukha yung nandito? Sabi nila, kay Caesar po, Lord. Sabi niyo, ibigay to kay Caesar. May mukha pala ni Caesar Tanga. So sabi niya, ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Ano yung kay Caesar? Yung may mukha ni Caesar. May mukha ni Caesar, kay Caesar to. Bigay to kay Caesar. May mukha ni Caesar So akala natin to usapang offering. Hindi, usapang mukha to. Ulitin ko usapang mukha. Sabi ni Jesus, kaninong mukha ang nandito? Kay Caesar. Di ibigay to kay Caesar. May mukha ni Caesar Ang tamang kasunod dapat tapos sabi niya, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ibigay kay Caesar ang kay Caesar. Yung may image ni Caesar, ibigay kay Caesar. Yung sa Diyos, ibigay sa Diyos. Ano may image ng Diyos? Hindi kasi nagtanong yung kausap kasi gusto lang nila itrap si Jesus Pero if they were there to seek for truth, dapat ang tamang tanong, ano po yung may mukha ng Diyos? Ano yung may image ng Diyos? Kasi itong coin, itong denari, may image ni Caesar. Kay Caesar pala to kasi may image niya. Ano po yung may image ng Diyos? Kasi sabi ni Lord, ibigay yun sa Caesar kasi may image ng Caesar. So, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. Ano ang ibibigay sa Diyos? Di yung may image ng Diyos kasi ang topic yung image Ibigay sa Diyos yung may image ng Diyos. Ano ang may image ng Diyos? You go back to Genesis, let us make man in our own
Image. And you think Jesus was talking about mere 10% here? Kaya hindi nila ako maintindihan. I'm not telling you not to be generous. I'm telling you, you are not generous enough. Naiintindihan nyo? Those who are pushing for this, kailangan mo talagang 10%, tapos pag nabigay mo ng 10%, maluwag na loob mo, hindi ka nasasalutin, hindi ka na mamalasin. Talaga? Hindi tayo naniniwala sa mga pamahiin, pero ganyan tayo ka-superstitious. Tapos pag nabigay mo na yung pera mo, tapos okay na ako, sitting pretty na ako sa labas, sa company, parang di na ako Christian, makapagbisyo, ganun-ganun na lang. Bakit? Kasi kampante ka na, kasi iniisip mo, nabigay ko na yung para sa Diyos eh. Eh ang sabi ni Lord, ibigay sa Caesar yung may mukha ng Caesar, ibigay sa Diyos yung sa Diyos. Ano yung sa Diyos? Yung may mukha ng Diyos. Sino yung ikaw? Ibigay ka sa Diyos. Inside and outside the church. So yung 90% na natira sa'yo, akala mo sa'yo yun? Kaya ako po, gusto ko yung free will giving, kasi free will giving tells you that nothing is yours. Kaya makikita mo sa Book of Acts, nagbebenta sila ng properties. Saan mo yan isusuksok sa mosaiklo? Wala namang ganung turo. Wala namang turo si Moses na ibenta mo lahat ng property mo, tapos ibigay mo sa ano. Eh si Jesus na lang nagsabi nun eh. Sabi ni Jesus doon sa mayaman, o gusto mo talaga sumunod sa akin, benta mo lahat ng properties mo, bilis, sunod ka sa akin. Kasi nakita niya, yun yung treasure ng mayaman eh. Eh ano ba yung purpose ng ano? Ano bang purpose ng Levitical priesthood? Anong purpose ng mga Levites mag-serve kay Lord? Ano sabi ni Lord? Hindi kayo pwede magkuha ng share sa lupa ha, kasi ako ang inheritance nyo. So wala kayong inheritance, ako inheritance nyo. Hindi nyo kailangan inheritance, ako. O kayo ha, na merong mga inheritance sa lupa, suportahan nyo tong mga to ha. Hindi to kukuha ng lupa eh. Ngayon, ano nangyari? Baliktad. Panoorin nyo sa YouTube, yung top 10 richest pastors in the world. Tingnan niyo yung mga nila, sports car, mga luxury jets, mga tingnan nyo. Yung ba yung walang inheritance? Sabi ni Lord, huwag ka kukuha ng inheritance ha, kasi full time kayo, no? Ang magpapakain sa'yo yung community. Yun ba yun? Inubos sa luho, yung isang pastor pa, pinagmamalaki, $15,000 daw yung aso niya. Isipin mo nga, hindi ba vanity na yun? This is when free will giving really makes sense. Why? Ito ba, iwan ko to sa inyo ha. Si Paul ang sumulat ng mga epistles. Okay? Like 2/3 of the Bible he wrote, the New Testament. Okay? He wrote it. Okay? Now, yung epistles. Okay? Paglugar, epistle yan. Letter to the church in Corinth, to the Colossian church, okay? So, yun itong mga epistle. Pati kay Timothy, okay? Si Timothy, pioneering church. Okay? Very, very young pastor, pioneering, nag-church planting. Okay? Ito tanong ko. Okay? Itong evaluation ko sa scriptures ha, wala tong this is not to step on anybody, hindi. Okay? So, wala tong kinalaman sa salvation, for crying out loud. Okay? So, hindi na ako ligtas, hindi. Okay? So, pero tinan nyo tong malalim na repercussions nito, kasi pag nakuha nyo to sa heart, no, magiging conscious na kayo sa lahat eh. Okay? Kasi yung honor the Lord with your wealth and the first fruit of your crops, okay, yan. If you look at it deeper, balatan mo yan, tingnan mo yung pinakaibig sabihin yan, parangalan mo si Lord ng kung anong meron ka. Yung binigay sa iyo ni Lord na wealth, parangalan mo si Lord. Hindi ibig sabihin po niyan, ibibigay mo lang yung portion, tapos naparangalan mo na si Lord. Ibig sabihin yan, kung paano mo yan gagamitin, dapat nakakarangal kay Lord kung paano mo yan gamitin. Ulitin ko ha, dapat, Pastor Prince, diba $15,000 yung aso? Dapat kung paano mo gamitin, nagbigay ako tithes 10%. Yung 90%, dapat alam ko na hindi yun akin. So pag mag-add to cart ako, iisipin ko muna,
anong sasabihin ni Jesus dito sa gagawin ko? Kung saan ko dadalhin yung pera ko, anong iisipin ni Lord sa gagawin ko? Makakarangal ba to kay Lord? Kasi ang repercussion nito, ito kasi ceremonial giving to eh. Ang repercussion kasi ng ceremonial giving, pag once you have gone through the ceremony, you are relieved now and you think you have done it. Ngayon, saan mo dinadala yung 90% mo? How do you behave outside the four walls of the church? Pag na-release mo na yung commitment mo, kumusta ka sa labas? Bait-bait mo sa mga leaders mo kasi mga matataban lupa yan. O paano ka trumato ng janitor? Paano ka trumato ng yaya? Huwag tayo magplastikan dito. Bait-bait mo sa pastor kasi mataban lupa yun eh. Tapos minumura mo yaya mo. Sige. Kasi kinocompartmentalize natin. Ngayon, pwede bang, Kuya Pan, yan, pwede bang ituro yung tithes? Paano yung mga nagtuturo ng tithes? Pwede ituro yung tithes. Ito ang maganda dito. Yung free will giving, pwede mo ipasok yung tithes dun eh. Kaya lang, yung yung tithes, hindi mo siya pwede pasukan ng free will giving. It defeats the purpose of the law. It's a Mosaic law. So kung ilalagay mo yung tithes, yung free will giving doon, hindi yung free will giving kasi law yun eh. Kasi yung law, merong blessing tsaka may curses yun pag hindi mo yung sinunod eh. Yun nga yung binayaran ni Jesus, yung mga curses eh. And what I find very odd, no? Napaka-odd nito, na marami ako nakikita na napaka-lenient nila sa moral law. Moral law. May dalawang klase ko kasi ng law. Pag tinignan mo yung law, in-observe mo, may dalawang nature yan. Yung isa moral, yung isa ceremonial. Isa moral, isa ceremonial. Okay? Yung tithing ho, hindi po yan moral law, ceremonial law po yan. Okay? Ulitin ko ceremonial law po yan. Kaya nga wala sa 10 Commandments eh. Nasa 10 Commandments ba? Wala eh. Kasi hindi siya moral law. Okay, so nung binaba yung moral code, wala yun. Ceremonial law yun eh. Para i-maintain yung temple, para pang support sa Levites, pang support sa poor, pang support sa... Okay. So, ang hindi ko maintindihan, ang daming nagsusupport dito, hindi marami, hindi ko sinasabing lahat, no. Pero mayroon ako mga nakikita, no, na mga sikat pa sa lalo sa ibang bansa. Grabe ang push nila dito na pag hindi mo to sinunod, ninanakawan mo ang Diyos. Pag ninakawan mo ang Diyos, mapupunta ka sa impyerno. Ceremonial law ito. Okay? Tapos, pag merong bumagsak, no, may kabit, 3 asawa, 2 worship leader, 3 sota, sabay-sabay, hindi masuspindi, hindi mapagsabihan, kasi daw, bayad na daw ni Jesus yun ng righteousness of Christ. Gusto kong sabunutan ang sarili ko dyan. Ang luwag-luwag nyo sa moral law, ang higpit-higpit nyo sa ceremonial law. Sa moral law, pag moral yung violation, moral ng babae, ng lalaki, nagsinungaling, ng loko, nagnakaw. Pag moral law yung violate, sasabihin mo, bayad na ni Jesus yan, huwag ka nang malungkot, you're not supposed to be sober about it. Okay, don't even feel sorry about it. Meron pa nga mga nagtuturo, di mo na kailangan mag-repent kasi bayad na daw ni Jesus, pati yung future sins mo. Ayun naman pala, bayad na pala ni Jesus. Tapos pag hindi ka nakapag-tithes, pupunta ka daw impyerno kasi ninanakawan mo si Lord. Sandali lang. You can't have your cake and eat it too. Mamili kayo. Ano ba talaga? Susundin ba natin itong mga law? Hindi. Bakit ganun? Pagkakabig kayo, kailangan sobrang higpit, pero pag hindi kayo kakabig, kahit naman, kasi hindi naman maapektuhan, kasi naman, hindi naman maapektuhan. Ano ba ako? Yung member ko, 2 shota, 3 shota. Kung may allowance ako sa church, hindi naman maapektuhan eh. Ano pakialam ko dun? Ba't ko ito tinuturo? Isipin niyo, ba't ko ito tinuturo? Para ako kumukha lang, bato ipupukpok ko sa sarili kong ulo. Nagbe-benefit ako dun eh. Marami dito sa Bible Ninja nagsusupport, mga tither, mga faithful tither. Na, am I telling you you're wrong in doing so? No! I'm telling you, when you tithe, you don't do it kasi natakot ka.
Ulitin ko pag nag-tights ka, huwag ka magta-tights kasi natakot ka na baka malasin ka. Eh di ang laking insulto niyan kay Jesus. Binayaran na ni Jesus yung curses of the law. Tapos babayaran mo ng pera? Do you really think you can buy God's favor? Seriously? Binayaran ni Jesus ng dugo niya eh. Nagagalit tayo sa mga nagpepenitensya, sinasabi natin, bakit pa kayo nagpepenitensya pag mahal na araw? Eh ginawa na nga ni Jesus yung sacrifice, bakit niyo pang tinutuloy yung sacrifice? Nakaka-insulto kay Jesus yan. Tapos ikaw ngayon, nagbibigay ka ng money kasi iniisip mo pag hindi ka nagbigay ng money, iki-curse ka. Eh yung curse na yun, binayaran ni Jesus? Hindi sasawayin ni Lord yung mga devourer sa family ko kapag hindi ako nagbigay. Talaga? So ibig sabihin, yung hindi kaya ng blood ni Jesus pero kaya ng pera ko? Anong sampal sa mukha ni Jesus yan? Ngayon, i-assume na naman ng iba, hindi siguro nagta-tights to si Kuya Ruther. Ako po hindi tither. Ang wife ko ang tither. Ulitin ko yung wife ko tither. Free will giver ako. Nagbibigay ako. Saan galing yung tithes ng misis ko sa akin? Ako yung mister, ako yung katrabaho eh. So, kung gusto niya mag-tights 10%, bibigyan ko siya ng pang-tights. Okay? Tapos ako mag-offering ako. Paano ako mag-offering? Nag-offering ako every time. Tapos paano pa? Pag bigla akong ginising ni Lord sa madaling araw, hiningi yung lahat ng pera ko sa bangko. Pag may biktima ng bagyo, pag may ganito, pag may ganyan, yun na. Hindi naman kami pinapabayaan ni Lord eh. Bigla nila may darating dito, bigla nila may nagpaano nito, ito. Wala naman akong to. Wala naman akong ginawa extraordinary para to sinunod ko lang yung sabi ni Lord. Ang pinapagawa lang sa akin ni Lord, ituloy itong Bible Ninja, ituloy ito. Mag-devotional series, yun lang talaga. So, yun ang ginawa ko, sinunod ko lang. Ito dumating. So, yung tithing, it's not necessarily wrong. But my beef with that is the way it is being presented. Lalo yung mga western. Dito sa Philippines naman, mabibilang mo naman sa daliri yan. Kahit yung mga mega churches dito, never mo naman sila maririnig na nananakot para magbigay. Nananakot para magbigay. Wala naman eh. Pero ang laki sa US, lalo yung mga super yaman doon, naku, kulang na lang sabihin sa'yo, mapupunta ka impyerno pag di ka nagbigay. Isa pa, hindi ako naniniwalang may monopoly dyan. Ulitin ko halimbawa, sabihin ko, lahat po ng nakikinig sa Bible Ninja, dito lang po kayo magbigay. Sa akin kayo nakikinig. Ako nagkakandahirap dito magsaya ng laway. Diba? Ambunan nyo naman ako dyan. Hindi ho. Okay? Kung nakikinig kayo dito, tapos na-convict kayo, dapat pala generous ako. Tapos sa iba kayo nagbigay, wala akong problema doon. Kasi doon pinabigay ni Lord eh. Naintindihan nyo po? Naintindihan nyo? Okay? Bakit hindi na lang natin ipakilala si Jesus talaga sa mga tao? Kasi alam niyo, kung talagang kilala mo si Jesus, wala ka pong hindi kayang ibigay. I wanna say that again. If you have a true encounter with the true Jesus, there is nothing you cannot give. Because you have the full awareness that nothing is ultimately yours, that Jesus owns everything. Because what has the face of Caesar belongs to Caesar. What has the image of Caesar belongs to Caesar. And you know fully well that you have the image of God in you. So you belong to God. Not just 10%, but all of you belong to God. Sa New Testament Church, pag nakita ninyo, lahat ng gawain, isusupport yan ng members. Kasi sabi ni Paul karapatan ko naman bilang teacher ninyo, karapatan ko na sabi pa nga niya ay forgive me for this wrong na hindi ko kayo pinayaga magbigay. But i-bless naman talaga kayo ni Lord eh. No? Pero meron ba kayo nakita doon na sinabi ni Paul pag di kayo nagbigay diyan sasalutin kayo? Meron ba? Meron ba? Ito ang pinaka-weird, no? Tingnan niyo si Paul, Si Paul ang pioneer ng New Testament Church, ng Gentile Church. Gentile Church tayo. Si Paul ang pioneer ng dental. Gentile Church. Okay? Ang daming sinulat ni Paul, piled up yung scrolls niya.
never niyang na-discuss yung details sa tithing kung paano para sa Gentiles. Dapat, if it's as big now, if it's as big then back in Paul's time as it is now, na ganito, kung ganito siya kalaki nung panahon ni Paul, dapat in intricate details sinulat ni Paul kasi hindi nga familiar yung mga taga-Corinth, mga Ephesians, hindi sila familiar dyan. Bakit? Hindi naman nila yung ginagawa. Wala naman silang tithe for the poor, wala naman silang ganun. Wala naman silang Levitical priesthood, wala naman silang ganun eh. So dapat kung ikaw si Paul, tuturuan mo sila tapos kasama to talaga sa ituturo mo, dapat meron dong isang buong section. Iisipin nyo lahat na lang pinakailaman ni Paul, pati kung mag-aasawa ka ba, lahat, pati nga yung honeymoon pinakailaman ni Paul, huwag kayo maghihiwalay ng matagal para hindi kayo matukso, lahat na lang pinakailaman ni Paul, lahat. Tapos dito wala siyang sinabi kahit isa. Ang sabi lang niya, magbigay kayo ayon sa pinasya ng inyong puso because God loves a cheerful giver. Sabi niya, let your generosity abound to all, especially your brothers and sisters. Kasi po yung kung magkano ang binibigay, repercussion na lang yan, pero hindi naman yan yung root eh. Ang root cause, yung state of the heart. Kaya si Paul, confident siya na pwede kayong mag-decide, depende sa heart, sa state ng heart niyo. Bakit? Kasi confident siya na pinakilala niya sa tao talaga si Jesus. Nandun, kung si Jesus nasa heart, ba't pa kita sasabihan kung ilan ang ibibigay mo? Basta magbigay ka. Kuya Ruther, so ibig sabihin, pwede ako magbigay ng 2% lang. Kung si ano ka, 2% lang, akala nyo maliit yung 2%. Kung si Henry si ka, tapos 2% ibibigay mo, laki nun ha. Diba kasi yung mga mayayaman na malaki asset, hindi naman liquid yung asset niyan eh. Halimbawa si Manny Villar, sasabihin ito ang asset ni Manny Villar, halimbawa 5 billion. Halimbawa 5 billion. Hindi naman niya kailangan mag-tithes from the 5 billion kasi hindi naman liquid yung asset. Magta-tithes lang siya doon sa neto. Ngayon, isipin niyo to, kung gusto niya magbibigay siya kay Lord 10%, gusto niya 10%, pwede. Gusto niya 5? Pwede. Gusto niya 20? Pwede. Gusto niya ibigay niya lahat? Pwede. Kanino ibibigay? Sa isa lang? Pwede. Pwede sa marami? Pwede. Pwede. Isipin nyo to. Ito yung dilema. Paano kung ako yung nakaakay kay Manny Pacquiao? Paano kung ako? Isipin nyo. Paano kung ako yung nakaakay kay Manny Pacquiao tapos community church kami? Ang member namin 100. Okay? Nasa slum area kami. Wala sa aming may capacity na humawak ng malaking pera. Hindi kami aral doon. Alam nga naman, i-demand ko si Manny Pacquiao. Tsaka hindi naman kailangan ng church ko yung ganong karaming pera. Ano gagawin namin doon? Tapos alam nga naman sabihin ko kay Manny Pacquiao, dahil tumanggap kay Lord, ikaw ay tumanggap kay Lord sa church na ito, at ako ang nagtuturo sa'yo, dapat yung buong 10% mo ibigay mo sa amin lang. Dito lang sa church na to. Kasi dapat dito yung, sa amin mo lang dapat ibibigay. Paano pag lumaban si Manny Pacquiao tapos ang purse niya alam mo $100 million o $40 million, Manny Pacquiao, kailangan yung $4 million idiretso mo sa akin ha. Ang gagawin ko doon, ang gagawin namin doon? Magtatayo kami resort? Ang dami pwedeng gawin doon. Bakit hindi tinuro ni Paul, pati yung speaking tongues, kung paano mag-speaking tongues, dapat magsabay-sabay, dapat in order, ganyan. Hindi na sa Hebrews tama na sa Hebrews, hindi naman sinulat para sa Gentile yung Hebrews, kaya nga Hebrews Kaya nga, diniscuss pa doon yung history, yung kay Melchizedek. Alam niyo yung ang pinaka-core value nung comparison ni Jesus tsaka ni Melchizedek, it's supposed to tell the Hebrews that Jesus is not actually exclusive for them. Kasi hindi naman si Jesus lumabas sa Mosaic order. Ang priesthood ni Jesus hindi under the priesthood of Aaron. Under the he is our high priest in the order of Melchizedek. Pre-law. So I think if there's any biblical way to approach this is to teach tithing as a powerful, because I believe it is. Kahit tanongin mo yan sila Chinkitan, sila Randall Tiongson, mga tither yan
Okay? Pero hindi sila nagtatights kasi natatakot sila masalot. Hindi ganoon. Wala na yun. Bayad na ni Jesus yun eh. Okay? So, if there's any way, biblically sound way to teach it is this. Teach it. If you wanna teach it, no? Kasi I believe it's powerful. Hindi mo nga marurule out. Sinabi ni Lord, test me on this if I do not open the floodgates of heaven. Okay. Teach it as a powerful personal covenant. At pagdating sa personal covenant, walang minimum dyan. Basta ang sabi ni Solomon, kung anong pinangako mo, gawin mo. Huwag ka mangangako kay Lord tas hindi mo gagawin. Ang dami nangangako. Ipag-pray nyo po kami pag nagkatrabaho po para magsusupport ako sa church. Kung nagkatrabaho, hindi mo na magagila. Meron pa nga sa amin dati dun sa church namin, papray ng papray tuwing prayer meeting, papray ng papray para daw makuha na yung back pay. Tapos malaki daw yun, malaking halaga daw yun, ibibili daw niya ng service yung church. Tapos yung sumunod na prayer, hindi na namin nakita kung wala na kaming narinig, hindi na siya nagpapapray. Tapos yung sumunod na prayer, ang sabi, yung sumunod na prayer request, ipag-pray daw namin kasi daw nabutas daw yung fish pond nila kasi doon daw ginamit yung back pay. Galing-galing niya magpa-pray. Promise kayo. Pag dumating yung promise, magiging invisible na kayo. Yun yung importante. Okay. So, I still think, pag na-encounter mo si Jesus, hindi ka na magbibilang kasi kay Jesus, ito yung repercussions nito eh. Pati yung moral yung moral grounds in which you stand, mas nagiging stable siya, mas nagiging steady. Bakit? Kasi nga, alam mo, kahit magkano matira sa wallet mo, alam mo hindi sa'yo yun. Kahit magbigay kang 10%, 20%, 30%, kahit ano matira sa wallet mo, alam mo hindi yun sa'yo. Kaya kailangan gagamitin mo yun para lang sa glory ni Lord. Naintindihan nyo? Kaya never assume. Nagtatao ba't ina-assume nila na ini-encourage ko daw yung mga tao na wag magbigay ng best kay Lord? No, the core value of free will giving is to make the people realize that you're not really giving enough because you don't own anything. I want to say that again. You don't own anything. You think God owns 10 and the 90, you own the 90. You're wrong. We're supposed to give to Caesar what is due Caesar's and give God what is God's. Yung may image ni Lord, sino yun? Tayo. Bigay ka kay Lord. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo, inside and outside the church, ibigay mo kayo. Ngayon, kung hindi mo nga makuhang maging generous sa mga church leaders mo, paano ka magiging generous sa mga di mo kilala? Yung pinapakinggan mo, sinusundan-sundan mo, pinapakinggan mo lagi ito. Pag may sakit, mula pinanganak hanggang mamatay, mula sa binyag hanggang sa burol, tawag ka ng tawag dun, lalo kapag may napoposes. Hating gabi, tatawag ka para ipag-pray yung napoposes. Tapos hindi mo lang sila hindi ka man lang generous sa kanila. Paano mo aasahan ni Lord na maging generous dun sa mga mahirap, sa mga biktima ng bagyo? Hindi mo kakilala yun eh. Ito nga kilala mo eh. Ang laki ng sakripisyo sa'yo, hindi mo sinusuportahan. Yan yung hindi maintindihan ng iba. Akala ng iba, pag in-embrace mo tong free will giving, akala nila tinuturuan mo maging kuripot yung tao. Mali. Yung free will giving, sinasabi niya sa tao, alam niyo hindi, dito 10%, this is not good enough. Kaya nga may mga nagsasabi na nagpo-push ng nagtuturo nito regular na kailangan kasi sabi nila gusto niyo ituro natin yung Acts chapter 2 natural. Bakit hindi? Yun yung ginawa nila eh. Yun yung ginawa ng New Testament Church. Why don't we emulate what the New Testament Church has done in theory and in practice? Yun yung ginagawa nila eh. Kaya kahit maraming mahirap, walang naghihirap. Di ba wala naghihirap? Tatandaan niyo yung lesson natin, wala naghihirap. Kasi ganun yung takbo ng church. So yung mga sobra-sobra, nagbababa sila ng konti ng standard ng lifestyle para maka-accommodate yung iba. Okay, pero syempre, tapos balance sabi rin ni Paul, huwag niyo pakainin yung tamad ha. Ano ibig sabihin? Para walang nakaasa lang dyan.
Mga nakaasa lang, tapos bibigyan mo ng allowance, tapos ipang-load lang sa ML. Di ba? Di ba? Nakuha ninyo? Balance yung New Testament Church yung approach ni Paul eh. Walang instruction si Paul kung paano. Kasi nga, I believe this is not for the this is not compulsory for the New Testament Church. If you want to do it, you are free to do so. Why? Because it's free will giving. You are free to adopt that, pero not out of the Mosaic law. Hindi rin yung sasabihin mo, ginagaya ko si Abraham. Kasi pag ginaya mo si Abraham, walang kinuha sa Abraham kahit piso. Pagkatapos niya mag-tithes, wala siyang kinuha kahit, balikan nyo sa Genesis, wala po siyang kinuha kahit piso. Oh, kung gusto mo talaga gayahin si Abraham, wala na dapat matitira sa'yo kahit piso. Paano ka? Anong upang-upa mo sa bahay? Diba? O ngayon, si Jacob gagayahin ko eh. Saan niya binigay? Wala nakalagay kung kanino binigay. Wala pang temple nun. Alam na masunugin mo yung tithes mo. Ito, sinusunog ko, iaalay ko sa Diyos. Susunugin ko tong pera. Buti sana kung check lang yung susunugin mo. Walang problema. Sayang. Kaya madaming nahihirapan sa giving kasi walang realization na lahat ng meron tayo ay hindi naman talaga sa atin. Sa Lord lahat. Yun ang tama eh. Yun ang tama. Nakuha nyo? Kaya hindi tayo mag-aaway dito. Ba't mo ko inaaway? Akala ng iba nang naaway ako. Sinasabi ko sa inyo, if you think you are, if you think that, you have, returned to God what is God's and you are free to do whatever you do, whatever the heck you want with the 90%, you got it all wrong. Kaya puro kabalbalan pinagagawa mo sa pera mo eh. Kaya yung lipstick mo, lahat na lang ng color ng rainbow, may lipstick ka eh. Doon ginagamit eh. Naintindihan nyo? That's my personal take. Straight from the wala, hindi ako yan lang from memory, no? May konti lang yung mga naalala ko lang na Yan, ko lang, kinuha ko lang yung scriptural reference para lang alam niyo. Mark 12:17. Jesus was not talking about tithing there, no? Hindi. Palinaw po, yun, kung yung anong tinuturo sa Hebrew. Bukas, balikan natin yan. Okay, so, basta yung sa Hebrew, ibig sabihin yan, dinala ni Jesus, wala pa pong mga Hudyo, nakaplano na yung pagliligtas. Nakaplano na yung pagliligtas through the sacrifice of Jesus. Sabi nga, it can be said that, Abraham gave tithes to Levi kasi, Levi gave tithes to Melchizedek kasi si Levi nasa loob pa lang ni Abraham. Cells pa lang si Levi. Nasa loob siya ni Abraham. So yung lahi ni Levi na nasa loob ni Abraham, nakapagbigay na siya ng offering kay Melchizedek. Tapos si Jesus ay high priest in the order of Melchizedek. So parang nagbigay tayo ng offering kay Jesus. But you have to consider it was done one time. One time only. It was done one time, not in a temple. It was given to the high priest. Tapos walang kinuha si Abraham kahit piso sa natira. Wala. Binigay lang niya sa mga tao niya. O sige, gayahin nyo. Okay lang kung kaya nyo gayahin. Kung i-impose mo yan, para na tayo. Ako, pastor, may family ako. Paano ko i-impose yan? Sasabihin ko, sige, gagayahin ko si Abraham. Ano matitira? Wala na, hindi nga kumuha si Abraham kahit piso. Tapos i-impose ko yung, hindi, dapat ganito, dapat yung mga Levites, may ako ang Levite ngayon, kaya sa akin yung tithes. O pwede naman, pero sabi ni Lord, pag sa yung tithes, bawal kang bumili ng lupa. Paano yung mga anak mo, saan titira? Nakuha nyo? Hindi tayo pwede pipili lang, ito na yung benefits, ito sa akin, ito para sa church namin to, I claim it. Sandali lang, Bible tayo. Okay, so, ayun, basta kaya doon ako sa free will giving kasi walang bawal dun eh. Wala kang makikita sa New Testament na yung disciples bawal mag-property, bawal mag-business, wala, may mga nagte-tent making, mayroong properties, mga tapos basta ganun, basta everyone is generous to everyone. Why? Because everybody has this very strong awareness that nobody owns not anything. Nobody ultimately owns anything because everything belongs to the Lord. That's why everybody's generous.
Wouldn't it be wonderful if everybody is generous na hindi mo kailangan pigain yung tao, takot-takutin natin sila na pag magkakasakit ka magkakaano ka sa sulod. Alam niyo yung mga curses sa I don't think it's fair na i-apply natin yun sa panahon ngayon kasi yung mga curses na nasa Deuteronomy sobrang morbid. Grabe. Alam yung mga curses doon, pag hindi mo sinunod lahat, ibig sabihin yung 613 na law, hindi lang yung tithing. Pag hindi mo sinunod lahat, pag hindi ka daw careful, yung Israel, pag hindi careful, ang mangyayari, yung mga curses, yung asawa mo, re-rapin ng foreigner sa harap mo, o yung bahay mo susunugin ng mga kalaban, yung mga anak mo papatayin ng kalaban. Isipin mo, tapos sasabihin mo, pag hindi ka nag-touch, mangyayari itong curses na to. Talaga, ano ba naman, di ba? Ano ba yan? Sobrang takutan naman, di ba? Bayad na ni Jesus yan eh. Ulitin ko, pag sa moral law, ang lenient natin, sasabihin natin, 3 sota mo, huwag ka nang mag-alala, bayad na ni Jesus yan. Tapos pag hindi nakapagbigay na sakto sa sasabihin natin, masisira ang buhay. Hindi naman. Bayad na ni Lord yan. Yung moral law, actually, hindi yung nag-iiba. Kaya nga si Paul galit eh. No? Nung sinabi ni Paul na we are not under the law anymore, I believe he was talking about the ceremonial laws kasi nga Jesus paid the ultimate sacrifice. Kaya nga wala nang priest sa fivefold ministry. Napansin nyo? Sa fivefold ministry walang priest. Tapos na eh. Ba't ka pa mag-o-offer? Ang sinisimbolize ng offering si Jesus, ginawa na ni Jesus. Ba't mo pa gagawin? Ba't ka pa magpapatay ng tupa? Yun na nga si Jesus na nga eh. Kaya wala nang priest. Nung binigay yung fivefold ministry, may prophet pa rin. May prophet, may apostle, may teacher, may evangelist. Sino yung isa? May Bible ninja. Yung fivefold ministry, walang priest. Walang priest. So tapos, nakuha nyo, ngayon yung tinan nyo, ang generous ng mga tao, kahit na mahirap, mga taga Macedonia na Christians, mahihirap, ang generous. Kanino binigay yung offering? Kay Paul para ibigay sa mga poor. Hindi mo pwede tawagin tithes yun. Bakit? Hindi naman Levite si Paul. Tapos hindi naman siya sa temple. Wala naman siya sa temple. Dinala siya sa tao, sa bahay. Paano nila tatawagin tithes yun? Offering yun. Paano ba nag-grow yung early Christian church? From house to house. Hindi from temple to temple. Isa lang temple eh. Tapos winasak pa nung 70 AD. Wala nang high priest. Saan nila ibibigay? Yung modern ministry nung iniwan yung mandate, wala ring priest. Saan mo ibibigay? Walang Levite. Saan mo ibibigay? So if you are really to push biblical tithing, nobody can comply. No one. The only biblical tithing left is tithing under free will giving. Not the other way around. Hindi free will giving under tithing. No, tithing under free will giving. If you want to give freely and you want to adopt this system, you want to give 10%, good. Okay, good. The Lord would bless you. Naintindihan nyo? Sobra naman, hindi pa ba ito balance eh? Kuya, wag niyo po ulit-ulitin yung may 3 jowa. Baka masaktan. So ayan, ako naniniwala ko pag na-encounter mo si Lord, wala kang hindi kayang ibigay. Kaya mo ibigay lahat. Buhay na nga usapan eh. Buhay na binibigay. Kasi we are supposed to give to Caesar what is Caesar's and to God what is God's. Usapang image yun eh. May image ka ni God, ibigay ka kay God. Lahat ng meron ka. Money, dreams, aspirations, love life, lahat bibigay kay God. Intindihan nyo? Because the Christian life is ultimately about Jesus. Yun. Ano problema? Pagkatapos ba nito, hindi na kayo magbibigay sa church nyo? Dapat nga mas lumaki pa yung bigay nyo eh. Dapat mas maging matulungin kayo sa mga neighbors nyo, mas maging sensitive kayo. Bakit? Naintindihan nyo ngayon na wala naman kayo talagang share doon. Kay Lord yun lahat. Naintindihan nyo. Ngayon kung magagalit kayo sa akin, problema nyo na yun. Sinabi ko lang sinasabi ng Bible. Yung babae, yung pinuri ni Jesus, tithing ba yun? Yung 2 kusing? Free will giving yun eh. Free will giving yun. Binigay niya lahat. 2 kusing na lang binigay niya lahat. So ayun. So that's my take straight from my memory.
Nung tinanong ko yan sa home church pastor ko na sobrang close kami nun. Sabi ko, ba't hindi po natin to tinuturo? Tinuturo po natin, kasi youth pastor ako nun. Sabi ko, kuya, tinuturo natin tong concept of tithing, tong doctrine of tithing, what it does, what it is. But we don't really know how. And the book of Deuteronomy, the whole chapter of chapter 26 tells us how. Why are we not teaching this? And the best he had to give me was, mahirap i-execute eh. Munti ko mabitawan yung Bible ko eh. Kasi sabi niya, mahirap eh. Kung kaya mo, gawin mo. Pero kung ituturo natin yan, ang hirap sundin yan. So I was like, in my head, I was like, so ganun na lang? Ituturo natin pag madali, pag mahirap, hindi natin ituturo. Eh, di ba full gospel tayo? Ang daming mga hindi ko yan i-rule out yung mga testimony sa tithing. Nag-tithes kami, blines kami, Lord. Totoo yan. Sinabi ni Lord eh. Alam naman, marunong pa ako. Sinabi ni Lord eh. Ayun ang pala, Ruder. Sinabi ni Lord na i-bless eh. Bakit hindi ka mag-agree na susumpain ka? Kasi nga binayaran na nga ni Jesus eh. Hindi naman yung binayaran ni Jesus yung blessing eh. Hindi naman ni-rule out ng sacrifice ni Jesus yung blessing. Ang ni-rule out ng sacrifice ni Jesus yung curses. Kaya pag ginawa mo, halimbawa, hindi ka kumain ng hipon. Yung health benefits nun, nandun pa rin eh. Kasi hindi naman yung ni-rule out eh. Pero, ika-cast out ka ba sa community of believers? Kasi yun ang parusa dati. Pag kumain ka nun, ika-cast out ka sa community. Gagawin pa ba yun na ika-cast out ka? Hindi. Bakit? Binayaran ni Jesus yun. Hindi naman yun tungkol sa salvation eh. O ngayon, yung sa ganun, pag hindi mo to binigay, bininanakawan mo ko. Alam niyo yung sinasabi ni Lord dun? Kasi on the 3rd year, nagse-celebrate sila. Dadali nila yung tithes nila dun sa worship place. Tapos magse-celebrate talaga sila, malaking party. Gamit nila yung tithes. Isipin nyo magse-celebrate sila, bibili sila ng food for their families. Saan nila kukunin? Sa tithes nila. Para daw ipaalala sa kanila na lahat ng meron sila galing kay Lord. Tinuro ba yan? Hindi tinuturo. Mahirap daw eh. Kasi paano yung pambayad ng kuryente ng church? Iniisip ko ikaw pala walang, ba't ganun? Kung matatakot tayo kung walang pambayad yung sa ng church, di tayo may problema. Hindi ba tayo natatakot? Ba't tayo natatakot na walang pambayad ng kuryente yung church? Hindi na tayo sa Diyos nakatingin, sa tao na tayo nakatingin. Nalulungkot si Lord. Sabi ni Lord, ang gaganda ng bahay niyo, yung sa akin sira. Tapos kayo celebrate kayo na celebrate. Ako hindi niyo kasi ni-celebrate. Ninanakawan niyo. Kasi yung tithes ginagamit nila. Tapos sabi ni Lord, ito mag-celebrate kayo para i-remind ko kayo na lahat galing sa akin. Tapos hindi nila ginagawa. Hindi na nila pinagsa-celebrate si Lord. Masama ng loob ni Lord. Ngayon, ako, yun ang hindi ko yan opinion. Binayaran ni Jesus eh. Kaya nga si Paul, paulit-ulit, we are not under the curse of the law. Hindi niya sinabing we are not under the benefits of the law. We are not under the curse of the law. Hindi na natin pwedeng gagamitin natin lagi yung curse of the law para lang pilitin yung tao magbigay. So kung kailangan pa natin gawin yan, ibig sabihin, hindi na intindihan ng tao na pag Christian ka, dapat generous ka kasi nasa heart mo si Jesus. Wala ka naman pagmamayari, lahat kay Jesus. Ba't kailangan ka pang takutin? So, gaano iba kamahal si Lord? Magre-reflect yan sa giving nyo. Okay, basta never give out of compulsion or out of fear o dahil gusto nyo makipag-compete dahil may nagbigay ng malaki, gusto nyo mas malaki kayo. Tapos gusto nyo i-announce pa kayo sa church. Huwag ganun. Tapos yung iba, pag malaki magbigay, gusto nila sila mamimili ng preacher. Huwag. Malaki binigay ko, ako mamimili ng preacher. Huwag ganun. Diba? So let us be genuinely generous out of our love for the Lord, and let us do that freely. Because the gospel is supposed to liberate us from the ceremonial laws, okay, from the curses of the law, not from the benefits of it. Kasi marunong ang Diyos may benefits yan lahat. Okay, so ayan lang masasabi ko dyan. Bayad na po ni Jesus yan. Please be generous. Be very, very generous. Ayun sabi ni Paul. Let your generosity abound to all. Okay? Not just some, to all, especially those who belong to the family. Okay, so
Ayun, meron pa ba kayong hindi naintindihan dyan? Sobra naman. The old covenant laws that has no use to stop the indulgence of the flesh. Tama. That's our topic for tonight. Okay, wala namang iyakan. Tsaka walang away, di ba? Mag-away-away. Okay, so, ayun, basta ultimately, if you're a Christian, dapat generous ka. Okay? Hindi ka na dapat nagtatantos, hindi ka na you priority. Ako ang approach ko sa ito last na. Ang approach ko sa tithing. It's a highly effective discipline on reminding yourself of your priorities. Because if you can prioritize God, bago pa ka gumastos, set aside mo na yung para kay Lord. If you can prioritize God in your finances, it would be easier to prioritize God in everything else. Okay? Kung hindi mo nga iniisip si Lord sa paggastos mo, bakit mo siya iisipin sa love life? Sa paggastos mo, hindi mo siya iniisip. Gumagastos ka araw-araw eh. Ilang beses ka lang may in love buong buhay mo. Yung araw-araw mong ginagawa, hindi mo iniisip si Lord. Tapos iisipin mo si Lord doon sa bihira lang mangyari. Di ba? So if you're a tither, I have no qualms in that. My only beef is, huwag na tayong magtakutan dito. Bayad na ni Jesus yan. Tsaka huwag tayong maghusgahan na para mga friends ni Job na siguro kaya ganyan ang sitwasyon mo kasi hindi mo sinusunod yung tong formula o tong Bayad na ni Jesus yan. Ano ba? Ha? Kung talagang sa totoo lang, kung ang basihan lang yung dami ng blessing, para sabihin mong yan ang sumusunod kay Lord, doon tayo sumama sa appointed son of God. Doon tayo sumama. Kasi tinan nyo sa YouTube, i-type nyo ngayon, pagkatapos bawal matulog, top 10 richest pastors in the world. Top 1 si Son of God. Hindi dapat doon tayo sumama kung yan ang basihan. Hindi naman yan ang basihan eh. Top 1 ha, Pilipino top 1. Tinalo pa niya yung malalaki dun sa US. Siya pinakamayaman dito. Siya na daw pipirma ng kaligtasan natin, di ba? Di dapat kung basihan yung dami na pera, di dapat doon tayo sumama. Hindi naman ako sasama doon kahit anong mangyari, balik-balik tayo mo mundo. Di ba? So, ayun lang. So, para wala tayong para walang husgahan sa church, wala tingin siguro ito hindi sumusunod, siguro. Dali lang. Pag may ganyan nakita mo na, di pag-pray mo, para i-bless din siya ni Lord, di ba? Basta pag nakilala mo talaga si Lord, kaya mo ibigay lahat. Naman. Yan lang ang stand ko dyan. Kaya mo ibigay lahat. Okay, so pati yung lifestyle mo, i-adjust mo. Kasi nga para ma-please si Lord sa lahat. Okay? Yan lang. Wala akong attack on personalities dito. Wala. Okay, so this is the fullness of the scriptures. I'm telling you. Ito na yun. Ay, si Son of God. Yan pala yung talagang sorry. Dali, baka makarating sa kanya, ipasara yung channel natin. Huwag nyo lang i-share sa mga member nila, may babash tayo. Okay, so ayun. Okay, so that's my take on it. So please never assume na just because this is my stand is na iniisip ko hindi mo dapat ibibigay yung best mo kay Lord. Hindi, I'm telling you, the old covenant is not good enough. I want to say that again. No? The manner of giving in the old covenant is not good enough. In Jesus' time, we are taught to give all. Not just a percentage of our lives, but all. Not just be generous to a certain group of special people, but to be generous to all. Especially to those who belong to the family of God. Okay, be generous to your leaders, to your parents, to your okay? So, ayun. So, sana may natutunan kayo ngayong gabi. Okay? At sana hindi kayo na high blood. Okay, so that's my full stand on the matter. Okay, so ayun, so pray tayo. Lord, maraming salamat po. We thank you. You are so good, and you Lord, you deserve all the offerings that we could ever offer, because as the song says, what can we give that you have not given? What do we have that's not already yours? Lahat talaga sa iyo, Panginoon. Tama po yung sinabi ni Lord Jesus, Lord, when He was here being tested by this trick question, that we should give to Caesar what is Caesar's, what bears the image of Caesar, we give to Caesar, and what bears the image of God, we give to God. We give you not just our finances, Lord God, we give you ourselves, we give you our dreams and hopes and aspirations, even our desperations and our problems and our pains we give to you.
We give to you everything, Lord God. This life is about you. The life that we live, we no longer live on our own, but we live, Lord God, for you alone, Lord. At turuan po kami, Panginoon, maging mas generous pa, Panginoon. At maraming salamat po, Lord God, kasi alam po namin, hindi mo kami pababayaan. Dahil ka po nandiyan para sa amin. Matanda na ako, mula pagkabata ay walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos nagpabaya. Maraming salamat po. Totoo po yan, Lord. Totoo po yan. My mom used to recite that to us and it's true until now. It's true. Thank you, thank you, thank you. Thank you for fulfilling the law that we could not fulfill. Thank you. Thank you for being the ultimate sacrifice, Lord God. Salamat po, salamat po. And let our giving, Lord God, not be an expression of our fear of the future, but be an expression of our gratitude and our love for you. Our gratitude and our love for you, because we have encountered Jesus. We have encountered true love. We have encountered true provision, true generosity, true love and mercy. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen, amen.